Naisip mo ba kung ano ang kilabot na kamatayan na naitala sa banal na kasulatan? Maghanda na malaman ngayon ang chilling na kapalaran na inilaan ng Diyos para sa isa sa mga pinakamasasamang tao sa Biblia. Pinag-uusapan natin ang tungkol kay Jezebel, isang babae na ang kasamaan ay napakahusay na ang kanyang pagtatapos ay kailangang pantay na nakakagulat. Oh my God! Ang kwentong ito ay mag-iiwan sa iyo na hindi makahinga. Hindi lamang hinamon ni Jezebel ang Diyos ng bukas, ngunit hinabol at pinatay ang kanyang mga propeta, ipinakilala ang pagsamba sa Baal sa Israel at manipulahin ang isang buong sistema upang patayin ang isang inosenteng tao para sa isang simpleng ubasan. At alam mo kung ano, ang kanyang kamatayan ay eksaktong tulad ng hinula ng Diyos sa kanya. Nilamon ng mga aso hanggang sa kanyang bungo, mga kamay at paa ang natitira. Ang prinsesa na ito na prinsesa na naging asawa ni King ay wala kahit sino. Siya ay anak na babae ni Etbal, hari ng mga Sidonians, at mula sa pagkabata ay pinag-aralan siya sa pagsamba sa mga maling Diyos. Pagdating niya sa Israel, hindi siya dumating upang umangkop. Ano ang nangyayari? Dumating siya kasama ang misyon ng pagbabago ng pananampalataya ng mga napiling tao ng Diyos at tinanggal ang anumang bakas ng Panginoon. Kung sa palagay mo ay nakakita ka ng kasamaan sa mundong ito, maghintay na malaman kung ano ang nagawa ng babaeng ito. Mula sa pag-order ng pagpatay sa mga propeta ng Diyos hanggang sa pagmamanipula ng kanyang mahina na asawa upang magtayo ng mga templo kay Baal, at huwag palampasin kung paano ito natapos. Itinapon mula sa isang window sa pagkakasunod ni Jehu at kinain ng mga aso, na tinutupad ang liham na hula na binibigkas ni Elias. Manatili hanggang sa katapusan ng video na ito dahil ibubunyag natin ang mga espiritual na aralin na matututuhan natin mula sa nakakagulat na kwentong ito. Paano makikita ang espiritu ng Jezebel sa ating kasalukuyang lipunan? Ano ang nagtuturo sa atin tungkol sa banal na hustisya at ang panganib ng paghamon sa Diyos? Iwanan ang iyong puna sa kung anong aspeto ng kwentong ito ang nakakaapekto sa iyo, at huwag kalimutan na mag-subscribe sa mas maraming nilalaman na makakatulong sa iyo na palalimin ang iyong pananampalataya at kaalaman sa Biblia. Kumusta naman ang mga kaibigan? Ngayon ay papasok kami sa isa sa mga pinakanakakagulat na kwento sa Biblia at maraming. Ang kwento ni Jezebel ay hindi para sa mahina na puso, ha? Ito ay isang salaysay na nagpapakita sa atin kung paano ang kapangyarihan ng walang patnubay ng Diyos ay maaaring humantong sa atin ng madilim at mapanganib na mga landas. Si Jezebel ay, nang walang pag-aalinlangan, isang pambihirang babae sa maraming paraan. Ano ang isang pagkatao? Ito ay malakas, tinutukoy at may kapasidad para sa impluensya na nais ng maraming kasalukuyang mga pinuno. Ngunit o Diyos ko, ginamit niya ang lahat ng mga regalong iyon para sa mga maling layunin. Sa kaharian ng Israel, ang kanyang pangalan ay naging magkasing kahulugan ng kasamaan at pagmamanipula. Inihahatid ito ng Biblia sa Purmahari 6:31 nang pakasalan niya si King Just, at mula sa sandaling iyon, ang kasaysayan ng mga tao ng Diyos ay tumatagal ng isang pansing pagliko. Ito ay tingnan natin, hindi isang maliit na bagay ang ginawa niya. Ipinakilala niya ang pagsamba kay Baal at Asera, paganong Diyos, sa isang bansa na tinawag na magaan para sa mundo sa pamamagitan ng pananampalataya sa nag-iisang tunay na Diyos. Ang pinakakahanga-hanga kay Jezebel ay hindi siya kumilos na nakatago ano ang nangyayari. Siya ay walang kahihiyan sa kanyang hamon sa Diyos. Habang maraming mga makasalanan sa Biblia ang kumikilos sa ilang takot o pagsisisi, tila nasiyahan siya sa kanyang paghihimagsik. Nakilala mo na ba ang mga taong ganyan? Ang mga hindi lamang gumagawa ng masama ngunit ipinagmamalaki nito. Ang Jezebel ay kumakatawan sa saloobin ng direktang hamon sa banal na autoridad. Sa Wananhari Oxymulator, nabasa natin na ang Jezebel ay pinatay ang mga propeta ng Panginoon. Pansinin kung anong barbarity. Hindi niya inayos ang hindi papansin ng Diyos, ngunit aktibong hinabol ang mga kumakatawan sa kanya. Para bang sinabi niya, hindi lamang ako naniniwala sa iyong Diyos, ngunit aalisin ko ang anumang bakas sa kanya sa aking kaharian. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng isang pangunahing aralin tungkol sa pasensya ng Diyos at sa kanyang katarungan. Minsan tinatanong natin ang ating sarili, bakit pinapayagan ng Diyos ang mga masasamang tao na umunlad?
Bakit parang sila ay kasama ng kanilang sarili? Ang kwento ni Jezebel ay nagpapakita sa amin na maaaring gawin ang banal na hustisya, ngunit hindi kailanman mabigo. Binigyan siya ng Diyos ng oras upang ikinalulungkot habang binibigyan niya tayo ng lahat. Itinuturo sa atin ni Hesukristo sa kanyang mga talinghaga na ang Diyos ay mapagpasensya, naghihintay para sa lahat na magsisi, ngunit patas din ito at kapag nagpapatuloy ang kasamaan, dumating ang kanyang paghuhusga. Tulad ng sinabi ng Galatas 6:7, huwag lokohin ang iyong sarili. Ang pagbagsak ng Jezebel na makikita natin mamaya ay isang malakas na paalala na walang sino man ang higit sa Diyos. Bilang makapangyarihan tulad ng sa mundong ito, kahit gaano tayo mayroon, sa huli ay susuko tayong lahat sa lumikha. Ang kasaysayan nito ay nag-aanyaya sa atin na sumasalamin sa ating sariling buhay. Ginagamit ba natin ang ating impluensya upang parangalan ang Diyos o upang maitaguyod ang ating sariling interes? Kinikilala ba natin ang iyong autoridad o nabubuhay? Ba tayo na parang may-ari tayo ng ating kapalaran? Ang tunay na pananampalataya ay tinawag tayo ng Diyos na kinikilala na siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At kahit na kung minsan ay tila ang kasamaan ay umunlad, tiniyak sa atin ng Biblia na ang maamo ay magmamana ng lupa, Mateo 5:5. Ano ang isang nakakaaliw na pangako para sa mga nagpasya na sundin ang landas ng katuwiran sa isang mundo na madalas na gantimpalaan kung hindi man? Ano ang isang karakter na mayroon tayo sa kamay, mahal na mga kaibigan? Upang maunawaan talaga kung sino si Jezebel, kailangan mong bumalik sa mga pinagmulan nito. Saan nagmula ang babaeng ito na nagdulot ng labis na paggalaw sa kasaysayan ng Biblia? Bueno, lumiliko na si Jezebel ay wala kahit sino ano ang nangyayari. Siya ay anak na babae ni Etbaal, hari ng mga Sidonians, tulad ng sinasabi sa amin ng Kornhari 16:31. Si Sidon ay isang malakas na lungsod ng Phoenician na kilala sa kanyang kalakalan at Diyos ko, para sa kanyang idolatriya. Dahil maliit, ako lumaki si Jezebel sa isang kapaligiran kung saan normal ang pagsamba ni Baal at Asera. Araw-araw, isipin, sa halip na malaman ang tungkol sa tunay na Diyos, siya ay pinag-aralan sa mga tradisyon ng paganong na kalaunan ay susubukan na ipataw sa Israel. Ang kanyang kasal kay Aju ay hindi eksaktong isang engkanto batay sa pag-ibig kung ano ang nangyayari. Ito ay isang estratehikong alyansa sa politika. Si AJ bilang hari ng Israel ay naghangad na palakasin ang mga relasyon sa mga kalapit na bansa. At ano ang mas mahusay na paraan kaysa sa pagpapakasal sa prinsesa ng Sidon? Ang problema ay hindi niya isaalang, alang ang mga espiritual na kahihinatnan ng unyon na ito. Nagbabalaan sa amin ang Biblia sa duwang mga taga-Korinto 14. Huwag sumali sa isang hindi pantay na pamatok sa mga hindi naniniwala. At paano kung ang unyon na ito ay hindi pantay? Si Jezebel ay hindi dumating sa Israel bilang isang masunurin na asawa na handang magpatibay ng pananampalataya ng kanyang bagong tao. Sa kabaligtaran, dumating siya kasama ang isang misyon, dalhin ang kanyang mga Diyos at relihiyosong kasanayan. Ang pinakanakakagulat na Jezebel ay ang kanyang pagpapasya na puksain ang pagsamba ng Diyos sa Israel. Hindi siya tumira para sa pagsasanay sa kanyang relihiyon sa pribado, ngunit aktibong isinulong ang kulto ni Baal. Nagtayo siya ng mga templo, nagtatag ng mga altar at ang pinakaseryoso, inutusan niyang patayin ang mga propeta ng Panginoon. Sa Kornhari Alatandinan, nabasa natin na ang Jezebel ay pinatay ang mga propeta ng Panginoon, isang buong pag-uusig sa relihiyon. Samantala, pinanatili niya ang 450 Baal at 400 na mga propeta ng Asera. Pinapakain sila mula sa kanyang maharlikang talahanayan. Anong kaibahan? Inalis niya ang mga nagsalita sa pangalan ng totoong Diyos habang na-sponsor niya ang mga huwad na propeta. Ito ay tingnan natin, hindi natin pinag-uusapan ng isang simpleng kagustuhan sa relihiyon, ngunit ng isang sistematikong kampanya upang mapalitan ang pananampalataya sa Diyos ng idolatriya. Ngunit bakit napakaraming pagsisikap upang maisulong ang Baal? Dapat nating maunawaan na si Baal ay itinuturing na Diyos ng ulan at pagkamayabong. Sa isang lipunang pang-agrikultura tulad noon, ang pagkakaroon ng Diyos na sinasabing kinokontrol ang mga pananim sa iyong tagiliran ay tila isang kalamangan. Sinamantala ni Jezebel ang paniniwala na ito upang kumbinsihin ang mga tao
na si Baal, hindi ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ay ang magagarantiyahan sa kanilang kasaganaan. Isang kakilakilabot na panlilinlang, lumayo siya sa mga tao ng totoong mapagkukunan ng bawat pagpapala. Tulad ng paalala sa amin ng Santiago 1:17, lahat ng mabuting regalo at bawat perpektong regalo ay nagmula sa itaas, mula sa Ama ng mga ilaw. Itinuro din sa atin ni Hesukristo na hanapin muna ang kaharian ng Diyos, na nagtitiwala na ang lahat ay darating bilang karagdagan. Mateo 6:33. Ang kwento ni Jezebel ay nagpapakita sa amin ang panganib ng mga negatibong impluensya sa ating espiritual na buhay. Minsan, tulad ko, maaari tayong gumawa ng tila praktikal o maginhawang desisyon ng hindi isinasaalang ang epekto nito sa ating kaugnayan sa Diyos. Ang isang simpleng alyansa, isang madiskarteng pag-aasawa ay nagtapos sa pag-alis ng isang buong kaharian ng landas ng pananampalataya. Hindi ba ang kapangyarihan na maaaring magkaroon ng manghang isang tao? Iyon ang dahilan kung bakit binabalaan tayo ng Biblia na dapat nating panatilihin ang ating mga puso, sapagkat mula sa Kanya ay namamahala ito ng buhay. Kawikaan 4:23. Ang bawat desisyon na ginagawa natin, ang bawat impluensya na pinapayagan natin sa ating buhay ay may potensyal na lumapit o lumayo sa Diyos. Ang Jezebel ay kumakatawan sa impluensyang iyon, nang kaunti ay nasira kung ano ang hawakan nito, ngunit huwag nating ituloy dahil kung ano ang susunod sa kasaysayan nito ay nagpapakita sa amin kung gaano kalayo ang maabot ng isang tao kapag ang banal na awtoridad ay ganap na tumanggi at madadala ng ambisyon at kapangyarihan. Kung mayroong isang bagay na ipinapakita sa amin ng Biblia, na ito ay kung paano ang isang negatibong impluensya ay maaaring ganap na magbago ng isang tao, at ang kaso ni King ay nasa ilalim lamang ng impluensya ng Jezebel ay ang aking ina. Alam mo ba kung ano ang sabi ng 1 Hari 21:25? Sa katotohanan, walang nagbebenta upang gawin ang masama sa mga mata ng Panginoon bilang makatarungan na sininyasan ng kanyang asawa na si Jezebel. Ano ang isang blunt na pahayag? Ang Biblia ay hindi sumama sa mga rodyo sa pamamagitan ng pagturo ng mapanirang impluensya na isinagawa ni Jezebel sa kanyang asawa. Ang SNE ay hindi eksaktong isang modelo ng birtud bago matugunan si Jezebel, ngunit pagkatapos na pakasalan siya, anong pagbabago? Siya ay naging isang papet sa kanyang mga kamay. Siya ay manghang. At sa parehong oras nakakatakot, nakikita kung paano ang isang hari na may sobrang lakas ay maaring maging mahina bago ang pagmamanipula ng kanyang asawa. Si Jezebel ay hindi nanirahan para sa pagiging queen consort. Ano ang nangyayari? Nais niyang mamuno. Nais na gumawa ng mga pagpapasya. Nais na ipataw ang kanyang kalooban. At nagtagumpay siya sa pamamagitan ng pagmamanipula kay Hab. Sinasamantala ang kanyang mga kahinaan at ang kanyang kawalan ng pagkatao. Nakilala mo na ba ang mga taong ganyan? Ang mga nakakaalam mismo kung anong mga pindutan ng pag-click up ang makuha ang gusto nila. Si Jezebel ay isang guro sa madilim na sining ng pagmamanipula. Ang nakalulungkot na bagay tungkol sa relasyon na ito ay pinayagan ni Jezebel si Jezebel na ilayo siya ng higit pa. Sa halip na siya ay gumagabay sa kanya patungo sa totoong pananampalataya, siya ang nagdrag sa kanya patungo sa idolatriya. Ito ay upang makita ang papel ng isang pinuno, lalo na isang hari ng Israel, ay upang gabayan ang mga tao sa pagsamba sa totoong Diyos. Ngunit idinagdag niya ang responsibilidad na iyon at dinala ng kagustuhan ng kanyang asawa. Tulad ng paalala sa atin ng Efeso 5:23, ang asawa ay dapat na pinuno ng babae, tulad ni Kristo ang pinuno ng simbahan. Hindi ito tungkol sa domain o kontrol, ngunit tungkol sa pamumuno sa espiritual at moral. Nabigo lamang sa bagay na ito na nagpapahintulot kay Jezebel na kontrolin hindi lamang sa kanyang buhay, kundi ng espiritual na kapalaran ng lahat ng Israel. Ang impluensya ni Jezebel ay nagpapakita rin sa atin ng kahalagahan ng pagpapalibutan ng ating sarili mula sa mga taong nagpapalapit sa atin sa Diyos, hindi upang ilayo tayo sa Kanya. Ngunit si Jezebel ay tulad ng isang anino na nagpapadilim sa lahat ng kanyang hinawakan. Ang kanyang impluensya sa ago ay napakalalim na siya ay dumating upang magtayo ng isang templo at isang dambana kay Baal sa Samaria. 1 Hari 16:32.
isang bagay na hindi maiisip para sa isang hari ng Israel. Isipin ang iskandalo, ang hari ng mga tao na pinili ng Diyos na aktibong nagtataguyod ng pagsamba sa isang paganong idolo. At lahat dahil pinayagan niya ang kanyang asawa na manipulahin siya at ilihis siya mula sa landas ng pananampalataya. Ang bahaging ito ng kwento ay nag-aanyaya sa atin na pagnilayan ang mga impluensya na pinapayagan natin sa ating buhay. Sino ang mga tao sa paligid natin? Pinapalapit ba nila tayo sa Diyos o ilayo tayo sa Kanya? Ang pananampalataya ay tulad ng isang maselan na halaman na nangangailangan ng tamang kapaligiran upang lumago. Kung palibutan natin ang ating sarili sa mga taong tulad ni Jezebel, na patuloy na nagtatanong at nagpapabagabag sa ating kaugnayan sa Diyos, ang ating pananampalataya ay maaaring magpahina. Tulad ng sinabi ng warner mga taga-Korinto 15:33, huwag lokohin ang iyong sarili. Ang mga masasamang kumpanya ay sumisira sa mabuting kaugalian. Ang ala ay isang trahedya halimbawa ng isang tao na pinapayagan ng isang negatibong impluensya na masira siya ng lubusan na humahantong sa kanya upang maging isa sa mga pinakamasasamang hari sa kasaysayan ng Israel. Ang kanyang kahinaan laban kay Jezebel ay hindi lamang nakakaapekto sa kanyang personal na buhay, ngunit mayroon ding mga kahihinatnan para sa lahat ng tao ng Diyos. At ang aking mga kaibigan, ang ating mga personal na pagpapasya, lalo na kapag nasa posisyon tayo ng pamumuno, ay hindi nakakaapekto sa ating sarili. Mayroon silang epekto sa lahat ng mga nakapaligid sa atin para sa mas mahusay o mas masahol pa. Ngayon nakarating kami sa isa sa mga pinakakapana, panabik at dramatikong sandali ng buong Biblia. Isang hangang eksena na nakatira sa Mount Carmelo. Ito ay parang ang Diyos mismo ay naghanda ng yugto para sa isang mahabang tula na paghaharap sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, sa pagitan ng tunay na pananampalataya at idolatriya, at sa gitna ng lahat ng ito sino? Ang aming matapang na si Propeta Elias laban lamang sa 450 mga propetang Baal. Ano ang isang kawalan ng numero, ngunit pinagpala maging Diyos. Ang sitwasyon sa Israel ay umabot sa isang kritikal na punto. Matapos ang mga taon ng impluensya ng Jezebel, nalilito ang mga tao, nahahati sa kanilang mga katapatan. Tulad ng sinabi ng Weber's Hari 18:21, hinarap ni Elias ang mga tao na nagsasabing, gaano katagal kalinawin sa pagitan ng dalawang saloobin? Anong direktang tanong? Hindi naglalakad si Elias, ha? Hinahamon niya ang mga tao na gumawa ng isang malinaw na desisyon upang ihinto ang pagiging kalahati sa mga gawain ng pananampalataya. At tingnan natin, ang pananampalataya sa Diyos ay hindi umamin sa kompetisyon o paghahati. Itinuro din sa atin ni Hesukristo na walang maaaring maglingkod sa dalawang Ginoo, Mateo 6:24. Ito ay isang pagpipilian na dapat nating gawin. Sino ang maglilingkod? Ang hamon na iminungkahi ni Elias ay simple ngunit malakas. Dalawang altar, dalawang sakripisyo, at ang Diyos na tumugon ng may apoy, iyon ang magiging tunay. Tinanggap ng mga propeta ni Baal ang hamon, tiwala sa kanilang pagkakaroon at tunay na suporta. Mula ng umaga hanggang tanghali sumigaw sila sa Baal, Baal, sagutin mo kami. Ngunit tulad ng sinasabi sa amin ng Biblia sa 1 Hari 18:26, walang tinig o kung sino ang tumugon. Ano ang isang nagbubunyag na katahimikan? Sa paglipas ng mga oras, tumaas ang kanilang kawalan ng pag-asa. Nagsimula silang tumalon sa paligid ng dambana upang gupitin ang kanilang mga sarili ng mga kutsilyo at lansets na tumutulo ng dugo, desperadong sinusubukan na makuha ang pansin ng kanilang Diyos. Samantala, si Elias ay nagpataya sa kanila na nagsasabi, sumigaw sa isang mataas na tinig sapagkat ang Diyos ay, ano ang isang kabalintunaan ng propeta? Inilantad niya ang kamangmangan ng pagsamba sa isang Diyos na hindi tumugon, wala ito. Nang dumating si Elias, ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay hindi nagbabago. Inihanda niya ang dambana, inilagay ang sakripisyo at upang gawin ang himala na malapit nang mangyari, gumawa sila ng tubig sa sakripisyo, hindi isa, ngunit 3 beses hanggang sa tumakbo ang tubig sa paligid ng dambana at pinuno ang hukay na nagawa niya. Maaari mo bang isipin ang eksena? Isang babad na sakripisyo,
Imposible na mag-apoy sa pamamagitan ng paraan ng tao. At pagkatapos si Elias ay nanalangin, Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ngayon na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod, at sa pamamagitan ng utos ay nagawa ko na ang lahat ng mga bagay na ito. Born Hari 1836, isang simple direktang panalangin, puno ng pananampalataya. At ang sagot ay kaagad at manghang. Pagkatapos ay bumagsak ang apoy ng Panginoon at natupok ang Holocaust, kahoy na panggatong, bato at alikabok at dinilaan ang tubig na nasa hukay. For 1 Hari 18:38. Napakahusay na pagpapakita ng buhay na Diyos. Walang duda tungkol sa kung sino ang tunay na Diyos. Ang reaksyon ng bayan ay mahulog sa kanilang mga mukha at bulalas. Ang Panginoon ay Diyos. Ang Panginoon ay Diyos. For 1 Hari 18:39. Sa sandaling iyon ng espiritual na kalinawan, kasunod ng mga tagubilin ni Elias, nakuha nila ang mga propeta ng Baal at dinala sila sa stream ng Sison, kung saan pinatay sila. Ito ay maaaring mukhang mahirap para sa ating modernong pagiging sensitibo, ngunit sa konteksto ng batas ng lumang tipan, ang mga huwad na propeta na nagpalipat ng mga tao ng Diyos na nararapat na kamatayan. Deuteronomio 13:1-5. Ang batas na ito ay sumisimbolo sa paglilinis ng Israel, ang pag-aalis ng tiwaling impluensya na lumihis sa mga tao mula sa landas ng tunay na pananampalataya. Ang paghaharap sa Mount Carmelo ay nagtuturo sa atin na kahit na kung minsan ang katotohanan ay tila nasa isang minorya, ang Diyos ay palaging ang vindic. Tulad ng sinabi ni Jesus, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. 1 Corinthians 32. Ang katotohanan ng Diyos kapag naipakita sa lahat ng kanyang kapangyarihan ay hindi maaaring baliwalain o tanggihan. At bagaman pinamamahalaang ni Jezebel na maimpluwensyahan ang isang malaking bahagi ng Israel, ang isang solong tao ng Diyos ay sapat na, puno ng pananampalataya at halaga, upang hamunin ang kanyang buong sistema ng mga kasinungalingan at ilantad siya sa ilaw ng banal na katotohanan. Matapos ang gayong pagpapakita ng banal na kapangyarihan sa Mount Carmelo, iisipin ng isang tao na susuko si Jezebel bago ang katibayan, di ba? Ngunit ano ang nangyayari? Sa halip na kilalanin ang taasang kapangyarihan ng Diyos ng Israel, ang kanyang reaksyon ay labis na galit. Nang sabihin sa kanya ni Igen ang lahat ng nangyari, kasama na kung paano isinagawa ni Elias ang mga propetang Baal, nagpadala si Jezebel ng isang mensahe sa propeta na nag-iiwan sa amin ng walang pagsasalita para sa kanyang katapangan. Ito ay kung paano ginagawa ako ng mga Diyos at idinagdag nila ako kung bukas sa oras na ito ay hindi ko inilalagay ang iyong buhay tulad ng isa sa kanila. 1 Kings 19:2. Anong banta? Sa halip na magsisi, isinumpa niya ang paghihiganti na hinimok ang kanyang mga maling Diyos, ang parehong mga napahiya lamang sa publiko. Ang reaksyon na ito ay nagpapakita sa atin hanggang sa kung anong saklaw ng puso ng tao ang maaring tumigas laban sa Diyos. Nasaksihan ni Jezebel sa pamamagitan ng kwento ng kanyang asawa, isang hindi maikakaila na pagpapakita ng banal na kapangyarihan, at kahit na kumapit siya sa kanyang idolatriya at ang kanyang puot sa kinatawan ng Diyos. Ito ay upang makita kapag ang isang tao ay ganap na naihatid sa kasamaan, kahit na ang halata ng mga himala ay namamahala upang mapahina ang kanilang puso, tulad ng paalalahanan tayo ni Hesukristo sa talinghaga ng mayayaman at Lazaro. Kung hindi nila naririnig si Moises at ang mga propeta, hindi nila hihikayat ang bawat isa kahit na ang ilan ay babangon mula sa mga patay. Lucas 16:31. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay ng katibayan o katibayan, ngunit ng isang puso na handang tumanggap ng katotohanan. Ang pinakanakakagulat na bagay tungkol sa kwentong ito ay ang paunang reaksyon ni Elias. Ang taong ito na hinamon at talunin ng Pharisee mga propeta ng Baal, na nakakita ng apoy mula sa langit na bumaba, ngayon ay tumakas para sa kanyang buhay, natakot sa banta ng isang solong babae. Sinasabi sa amin ng 1 Hari 2:19, Trana natatakot siya at tumayo siya at umalis upang mailigtas ang kanyang buhay. Anong kaibahan ng tao? Ipinapakita nito sa amin na kahit na ang mga dakilang bayani ng pananampalataya
ay may mga sandali ng kahinaan at pag-aalinlangan. Tumakbo si Elias sa Beersaba sa Huda at iniwan ang kanyang alipin. Nagpunta siya ng isang araw sa paglalakad sa disyerto. Napapagod sa pisikal at emosyonal, nakaupo siya sa ilalim ng isang juniper at humingi ng kamatayan. Sapat o Lord, kunin ang aking buhay dahil hindi ako mas mahusay kaysa sa aking mga magulang. 1 Hari 10:4. Ano ang isang tao at mahina na sandali para sa tulad ng isang malakas na propeta, ngunit pinagpala maging Diyos. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nagpadala ang Diyos ng isang anghel upang dumalo kay Elias. Binigyan niya siya ng pagkain at tubig at sinabi, "Bumangon ka at kumain dahil ang isang mahabang paraan ay nagbabawas sa iyo." 1 Hari 19:7. Sa lakas ng pagkain na iyon, naglakad si Elias ng 40 araw at 40 gabi patungong Horeb, ang bundok ng Diyos. Doon sa isang yungib, ang Diyos ay hindi nagpakita ng malakas na hangin, ni sa lindol o sa apoy, ngunit sa isang banayad at maselan na sipol. 1 Hari 19:12. Sa matalik na sandaling iyon, binago ng Diyos ang misyon ni Elias. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya nag-iisa. Mayroong 7,000 sa Israel na hindi nakatiklop ang kanyang tuhod sa harap ni Baal. At binigyan siya ng mga tiyak na tagubilin upang ipagpatuloy ang kanyang ministeryo, kasama na si Eliseo na pinahiran bilang kanyang kahalili. Ang bahaging ito ng kasaysayan ay nagtuturo sa amin ng malalim na mga aralin tungkol sa pananampalataya at panghinaan ng loob. Minsan, pagkatapos ng mahusay na mga tagumpay sa espiritual, makakaranas tayo ng mga sandali ng pag-aalinlangan at takot. Ito ay bahagi ng ating sangkatauhan, ngunit hindi tayo iniwan ng Diyos sa oras na iyon. Tulad ng sinabi ng awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa broken hearts at nai-save ang mga kontribusyon ng Espiritu. Tiniyak din tayo ni Jesus, hindi kita iiwan ng mga ulila, pupunta ako sa iyo. Juan 3:18. Ang pag-uusig kay Jezebel na malayo sa pagsira kay Elias ay naging okasyon upang makaranas ng isang bagong sukat ng pagkakaroon at pangangalaga ng Diyos. At kahit na si Jezebel ay tila may lahat ng makapangyarihang kapangyarihan sa kanyang tagiliran, na may isang mahina na hari na sumuporta sa kanya at mga mapagkukunan upang pag-usig ang propeta, hindi niya mapigilan ng Diyos na matupad ang kanyang mga layunin sa pamamagitan ni Elias. Tulad ng paalala sa atin ng Roma 8:31, kung ang Diyos ay para sa atin, sino laban sa atin? Ang galit ni Jezebel at ang kanyang pag-uusig kay Elias ay nagpapakita sa atin na bagaman ang mga kaaway ng Diyos ay maaaring maging malakas para sa isang habang, hindi nila mabibigo ang mga banal na plano o tiyak na katahimikan ng mga Diyos na tumawag upang ipahayag ang kanyang katotohanan. Ngunit ano ang nangyayari? Sa halip na kilalanin ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos ng Israel, ang kanyang reaksyon ay labis na galit. Nang sabihin sa kanya ni Igen ang lahat ng nangyari, kasama na kung paano isinagawa ni Elias ang mga propetang Baal, nagpadala si Jezebel ng isang mensahe sa propeta na nag-iiwan sa amin ng walang pagsasalita para sa kanyang katapangan. Ito ay kung paano ginagawa ako ng mga Diyos at idinagdag nila ako, kung bukas sa oras na ito ay hindi ko inilalagay ang iyong buhay tulad ng isa sa kanila. 1 Kings 19:2. Anong banta? Sa halip na magsisi, isinumpa niya ang paghihiganti na hinimok ang kanyang mga maling Diyos, ang parehong mga napahiya lamang sa publiko. Ang reaksyon na ito ay nagpapakita sa atin hanggang sa kung anong saklaw ng puso ng tao ang maaaring tumigas laban sa Diyos. Nasaksihan ni Jezebel sa pamamagitan ng kwento ng kanyang asawa, isang hindi maikakaila na pagpapakita ng banal na kapangyarihan, at kahit na kumapit siya sa kanyang idolatriya at ang kanyang poot sa kinatawan ng Diyos. Ito ay upang makita kapag ang isang tao ay ganap na naihatid sa kasamaan, kahit na ang pinakahalata ng mga himala ay namamahala upang mapahina ang kanilang puso. Tulad ng paalalahanan tayo ni Hesukristo sa talinghaga ng mayayaman at Lazaro. Kung hindi nila naririnig si Moises at ang mga propeta, hindi nila hihikayat ang bawat isa kahit na ang ilan ay babangon mula sa mga patay. Lucas 16:31. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay ng katibayan o katibayan, ngunit ng isang puso na handang tumanggap ng katotohanan.
Ang pinaka-nakakagulat na bagay tungkol sa kwentong ito ay ang paunang reaksyon ni Elias. Ang taong ito na hinamon at talunin ang 450 mga propeta ng Baal na nakakita ng apoy mula sa langit na bumaba, ngayon ay tumakas para sa kanyang buhay, natakot sa banta ng isang solong babae. Sinasabi sa amin ng Warrior Hari 19:3 na natatakot siya at tumayo siya at umalis upang mailigtas ang kanyang buhay. Anong kaibahan ng tao? Ipinapakita nito sa amin na kahit na ang mga dakilang bayani ng pananampalataya ay may mga sandali ng kahinaan at pag-aalinlangan. Tumakbo si Elias sa Beersaba, sa Huda, at iniwan ang kanyang alipin. Nagpunta siya ng isang araw sa paglalakad sa disyerto, napapagod sa pisikal at emosyonal. Nakaupo siya sa ilalim ng isang juniper at humingi ng kamatayan. Sapat, O Lord, kunin ang aking buhay dahil hindi ako mas mahusay kaysa sa aking mga magulang. 1 Hari 19:4. Ano ang isang tao at mahina na sandali para sa tulad ng isang malakas na propeta, ngunit pinagpala maging Diyos? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nagpadala ang Diyos ng isang anghel upang dumalo kay Elias. Binigyan niya siya ng pagkain at tubig at sinabi, "Bumangon ka at kumain dahil ang isang mahabang paraan ay nagbabawas sa iyo." 1 Hari 9:7. Sa lakas ng pagkain na iyon, naglakad si Elias ng 40 araw at 40 gabi patungong Horeb, ang bundok ng Diyos. Doon, sa isang yungib, ang Diyos ay hindi nagpakita ng malakas na hangin, ni sa lindol o sa apoy, ngunit sa isang banayad at maselan na sipol. Permin Hari 19:12. Sa matalik na sandaling iyon binago ng Diyos ang misyon ni Elias. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya nag-iisa, mayroong 7,000 sa Israel na hindi nakatiklop ang kanyang tuhod sa harap ni Baal at binigyan siya ng mga tiyak na tagubilin upang ipagpatuloy ang kanyang ministeryo, kasama na si Eliseo na pinahiran bilang kanyang kahalili. Ang bahaging ito ng kasaysayan ay nagtuturo sa amin ng malalim na mga aralin tungkol sa pananampalataya at panghinaan ng loob. Minsan, pagkatapos ng mahusay na mga tagumpay sa espiritual, makakaranas tayo ng mga sandali ng pag-aalinlangan at takot. Ito ay bahagi ng ating sangkatauhan, ngunit hindi tayo iniwan ng Diyos sa oras na iyon. Tulad ng sinabi ng awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa broken hearts at nai-save ang mga kontribusyon ng Espiritu. Tiniyak din tayo ni Jesus, hindi kita iiwan ng mga ulila. Pupunta ako sa iyo, 1:18. Ang pag-uusig kay Jezebel na malayo sa pagsira kay Elias ay naging okasyon upang makaranas ng isang bagong sukat ng pagkakaroon at pangangalaga ng Diyos. At kahit na si Jezebel ay tila may lahat ng makapangyarihang kapangyarihan sa kanyang tagiliran, na may isang mahina na hari na sumuporta sa kanya at mga mapagkukunan upang pag-usig ang propeta, hindi niya mapigilan ang Diyos na matupad ang kanyang mga layunin sa pamamagitan ni Elias. Tulad ng paalala sa atin ng Roma 8:31, kung ang Diyos ay para sa atin, sino laban sa atin? Ang galit ni Jezebel at ang kanyang pag-uusig kay Elias ay nagpapakita sa atin na bagaman ang mga kaaway ng Diyos ay maaaring mukhang malakas para sa isang habang, hindi nila mabibigo ang mga banal na plan o tiyak na katahimikan ang tinawag ng Diyos upang ipahayag ang kanyang katotohanan. Kung naisip nila na nakita na natin ang pinakamasama ng Jezebel, maghanda dahil ang darating ngayon ay nagpapakita sa kung ano ang labis na nasira sa puso ng ambisyon at kapangyarihan ay maabot. Ang kaso ng vineyard ng Nabot na isinalaysay sa 1 Hari 21 ay marahil ang pinakamaliwanag na halimbawa ng kinakalkula na kasamaan ng reyna na ito. Ang kwentong ito ay nagpapakita hindi lamang sa kalupitan nito, kundi pati na rin ang tuso na manipulahin ang legal at relihiyosong sistema para sa sariling mga wakas. Anong tela sa babaeng ito? Nagsimula ang lahat sa isang tila simpleng pagnanais. Nais ni King Sim na ang ubasan ni Nabot na katabi ng kanyang palasyo sa Jezreel. Inirerekomenda niya na sumuko ang isang paggamot na tila patas. Bigyan mo ako ng iyong ubasan para sa isang legum hardin. Dahil malapit ito sa aking bahay. At bibigyan kita ng isa pang ubasan na mas mahusay kaysa sa isang ito, ngunit patagong tumanggi si Nabot. Bantayan mo ako ng Panginoon na bibigyan kita ng mana ng aking mga magulang. 1 Hari 21:3.
Bakit negatibo ang firm na ito? Hindi ito simpleng katigasan. Para sa mga Israelita, ang lupa ay hindi isang simpleng pag-ari na maaring mabili at ibenta sa kagustuhan. Ito ay isang sagradong pamana na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat pamilya, na dapat manatili sa loob ng pamilya. Malinaw na itinatag ng batas ni Moises na ang mundo ay kailangang mapanatili sa loob ng mga tribo at pamilya. Numero 30:7. Sinabot ay tapat sa batas ng Diyos at ang tradisyon ng kanyang mga ninuno. Ang reaksyon ng wakas bago ang pagtanggi na ito ay, "O, aking Diyos," tulad ng isang nasirang anak. Pumunta siya sa kanyang malungkot at galit na bahay, humiga sa kanyang kama, ibinalik ang kanyang mukha sa dingding at ayaw kumain. Anong hari? Ngunit ito ay kung saan pumapasok si Jezebel na nagpapakita ng kanyang tunay na kalikasan. Nakakakita ng kanyang asawa sa estado na iyon at alamin ang tungkol sa dahilan. Sinabi niya, "Ikaw ba ngayon King of Israel?" Iyon ay, "Bakit? Mayroon kang kapangyarihan kung hindi mo ito ginagamit upang makuha ang gusto mo." Ang kaisipan na ito ay nagpapakita ng isang ganap na magulong pag-unawa sa layunin ng pamumuno, habang itinuro ni Hesukristo na ang nais maging mahusay sa iyo ay ang iyong server. Marcos 10:43. Nakita ni Jezebel ang kapangyarihan bilang isang paraan upang masiyahan ang makasariling mga pagnanasa, anuman ang makakasama sa kanyang sarili sa proseso. Ang sumunod ay isang diabolikong mapanlikha na plano. Sumulat si Jezebel ng mga titik para sa ama. Tinatakan sila ng kanyang singsing at ipinadala ito sa mga matatanda at maharlika ng lungsod kung saan nakatira si Nabot. Sa mga liham na ito ay inutusan niya na ipahayag ang isang mabilis, pansinin kung anong pagkukunwari, gamit ang isang relihiyosong kasanayan upang masakop ang isang krimen, at umupo sa Nabot sa isang kilalang lugar. Pagkatapos kailangan nilang maglagay ng 2 perverse men sa harap niya upang maling patotoo na si Nabot ay sumasabay laban sa Diyos at ng hari. Ang parusa para sa kalapastangan ay kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Ang plano ay isinagawa ng perpekto. Si Nabot ay maling akusado, nahatulan at pinatay sa labas ng lungsod. Nang matanggap ni Jezebel ang balita, sinabi niya kay Ahab, "Bumangon ka at kunin ang ubasan ng Jezreel na ayaw ibigay ito ng pera dahil hindi nabubuhay si Nabot, namatay siya." 1 Hari 21 affair. At lang, nang hindi nagtatanong tungkol sa kung paano nangyari ang maginhawang kamatayan na ito, tumayo siya upang kunin ang ubasan. Ngunit pinagpala maging Diyos na hindi nag-iiwan ng kawalan ng katarungan. Kaagad pagkatapos ng pagtatapos ng ubasan, ipinadala ng Panginoon ang propetang si Elias na may isang nagwawasak na mensahe. "Hindi ka ba pumatay at nahubad ka rin?" At partikular para sa Jezebel, ang mensahe ay mas hilakbot. Ang mga aso ay kakain ng Jezebel sa dingding ng Jezreel. Prepron Hari 21:23. Ano ang isang chilling na hula? Inihayag ng Diyos hindi lamang ang pagkamatay ng pareho, ngunit isang nakakahiyang kamatayan, lalo na para kay Jezebel. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa mga kahihinatan ng abuso sa kapangyarihan at pagmamanipula. Ginamit ni Jezebel ang kanyang posisyon upang mag-orkestra ng isang hudisyal na pagpatay na binabaliwala ang parehong batas, sibil at relihiyoso. Ginamit niya ang pangalan ng hari, ang legal na sistema, isang relihiyosong kasanayan, pag-aayuno, at mga maling saksi upang maalis ang isang inosenteng tao na ang natatanging krimen ay maging matapat sa batas ng Diyos at ang tradisyon ng kanyang mga ninuno. Habang binabalaan tayo ng mga kawikaan aming 16:19, may mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Kasama sa kanila ang maling saksi na nagsasalita ng kasinungalingan at siya na naghahatid ng pagkakaiba sa pagitan ng mga kapatid. Si Jezebel ay nagkasala sa lahat ng ito at higit pa. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na kahit na ang kawalan ng katarungan ay maaaring magtagumpay para sa isang habang, nakikita ng Diyos, alam ng Diyos, at hahatulan ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Jesus, walang nakatago na hindi maipakita, ni nakatago na walang kapanganakan. Lucas 8:17.
Ngayon nakarating tayo sa kinalabasan ng nakakagulat na kwentong ito, kung saan makikita natin kung paano ang banal na hustisya, kahit na kung minsan ay tila huli na, palaging darating sa perpektong sandali. Matapos ang mga tao ng kasamaan, pagmamanipula at pag-iwas ng inosenteng dugo, malapit nang matupad ang paghatol kay Jezebel. At pinili ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Jehu bilang kanyang instrumento ng katarungan. Gaano kahanga-hanga ang makita kung paano ginagamit ng Diyos ang mga tiyak na tao upang matupad ang kanilang mga layunin sa mga mahahalagang sandali sa kasaysayan. Nagsimula ang lahat nang ang propetang si Eliseo, na kahalili ni Elias, ay nagpadala ng isa sa mga anak ng mga propeta upang pinahiran si Jehu bilang hari ng Israel. Sa 2 Hari 9, Kansiamri 7, sinabi ng batang propeta, "Ito ay kung paano sinabi ng Panginoong Diyos ng Israel, pinahiran kita ng hari sa mga tao ng Panginoon sa Israel." Anong misyon? Si Jehu ay hindi pinahiran lamang upang mamuno, ngunit partikular na isagawa ang banal na paghatol sa bahay ni Agu at lalo na sa Jezebel. Ito ay tingnan natin, hindi nakalimutan ng Diyos ang mga krimen na nagawa laban sa kanyang mga propeta o ang inosenteng dugo ng mga tao tulad ni Nabot. Tulad ng paalala sa amin ng Galatas 6:7. Huwag lokohin ang iyong sarili, kumilos si Jehu sa pagpapasya at bilis. Inipon niya ang kanyang mga kasama na agad na nakilala siya bilang hari at hinarap si Jezreel kung saan sina Joram, anak ni Agu at Jezebel at kasalukuyang hari ng Israel at Ocosias, hari ng Huda na bumibisita ay kapag inihayag ng mga Bim ang pagdating ni Jehu, nagpunta si Joram upang salubungin siya. Tinanong siya, "May kapayapaan ba, Jehu?" Ang sagot ay labis na, "Anong kapayapaan? Kasama ang pakikiapid kay Jezebel na iyong ina at ang kanyang maraming mga mangkukulam." Sa 2 Hari 9:22, kaagad pinangunahan ni Jehu ang kanyang arko at pinaputok ang isang araw na tumawid sa puso ni Joram. Pagkatapos ay inutusan niya na ang kanyang katawan ay itinapon sa balangkas na pag-aari ni Nabot. Sa gayon tinutupad ang bahagi ng hula na binibigkas ni Elias mga taon na ang nakalilipas. Ngunit ang pinaka-dramatikong sandali ay pa. Nang pumasok si Jehu sa Jezreel, si Jezebel, alam na darating siya para sa kanya, ay nagpasya na harapin ito. Sinasabi sa amin ng Biblia sa 2 Hari na 30 na ipininta niya ang kanyang mga mata ng may antimonya at nagbihis ng kanyang ulo at tumingin sa isang bintana. Anong eksena? Kahit na nakaharap sa kanyang nalalapit na kamatayan, pinanatili ni Jezebel ang kanyang pagmamataas at pagmamataas. Ang ilan ay nagbibigay, kahulugan na siya ay naayos upang akitin si Jehu o mamatay ng may tunay na dignidad. Ang iba ay nagmumungkahi na inanyayahan niya ang kanyang papel bilang Baal priestess. Anuman ang kanyang hangarin, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Nang makita niya si Jehu, pinasimulan niya siyang tawagan siyang Zimri, mamamatay tao ng kanyang Panginoon, na tinutukoy ang isa pang usurper na naghari lamang ng 7 araw bago magpakamatay. Ito ay isang huling desperadong pagtatangka ng pananakot. Ang tugon ni Jehu ay agarang at brutal. Tumingin siya sa bintana at tinanong, "Sino ang kasama ko?" 2 o 3 eunuchs ang tumingin sa labas at inutusan niya sila, "Pababa ito." Nang walang pag-aatubili, itinapon nila ang Jezebel mula sa bintana. Ang kanyang dugo ay bumagsak sa dingding at mga kabayo at tinapakan siya ni Jehu sa kanyang pagsakay. Pagkatapos nito, pumasok si Jehu sa palasyo upang kumain at uminom at pagkatapos ay sinabi, "Id ngayon upang makita na sinumpa at hanapin ito, sapagkat siya ay isang anak na babae ng hari." 2 Hari 9:34. Ngunit kapag nagpunta sila upang hanapin ang kanilang katawan upang ilibing ito, anong sorpresa ang kanilang kinuha? Natagpuan lamang nila ang bungo, paa at palad. Ang natitira ay nilamon ng mga aso tulad ng hinulaan ni Elias. Sa Jezreel field ang mga aso ng Jezebel, kan Hari 9:36, ay kakain. Natupad ang hula sa liham. Ang dramatikong konklusyon ng buhay ni Jezebel ay nagtuturo sa amin ng maraming malalim na aralin. Una, ang hustisya ng Diyos, kahit na kung minsan ay tila kukuha, palaging darating. Tulad ng sinabi ng Ecclesiastes
11:12. Sapagkat hindi ito na isakatuparan pagkatapos ng pangungusap tungkol sa masamang gawain, ang mga puso ng mga anak ng mga tao ay handa silang gumawa ng kasamaan. Pangalawa, ang kapangyarihang panglupa ay pasahero. Si Jezebel ay nasiyahan sa mga dekada ng impluensya at kontrol, ngunit ang lahat ay natapos sa isang instant. Tulad ng paalala sa atin ni Hesukristo. Ano ang sasamantalahin ng tao kung ang lahat ay mananalo at mawawala ang kanyang kaluluwa? Marcos 8:36. At pangatlo, na ang ating mga aksyon ay may mga kahihinatnan, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa mga nakapaligid sa atin. Ang kasamaan ni Jezebel ay hindi lamang nawasak siya, ngunit kinaladkad ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak at marami sa Israel. Ano ang isang nakakagulat na kwento na pinagsama namin, mahal na mga kaibigan? Ang buhay at kamatayan ni Jezebel ay nag-iiwan sa amin ng malalim na mga aralin sa espiritual na nananatiling may kaugnayan sa atin ngayon. Paano kung ginagamit ng Diyos ang mga sinaunang salaysay na ito upang makipag-usap sa amin ng diretso sa puso? Sapagkat, tingnan natin, ang Biblia ay hindi lamang isang libro ng mga kwento ng nakaraan, ngunit isang salamin kung saan makikita natin ang ating sarili na sumasalamin at natututo ng walang hanggang katotohanan na nagbabago sa ating buhay. Ang unang mahusay na aralin na maaari nating kunin ay ang kasamaan ay maaaring umunlad pansamantala, ngunit hindi kailanman permanente. Sa loob ng mga dekada, si Jezebel ay tila walang talo. Siya ay may kapangyarihan, impluensya, kayamanan, at tila siya ay lumabas kasama ang kanyang lahat. Inalis niya ang mga propeta na promote ang idolatriya, na manipulahin ang legal na sistema upang patayin ang isang inosente. At sa loob ng maraming taon, tila walang mga kahihinatnan. Gaano karaming beses na hinihiling natin sa ating sarili ang pareho kapag nakakakita ng kawalan ng katarungan sa ating mundo. Tulad ng salmista na sumigaw, "Gaano katagal, Lord, ang masasama ba ay mananaig?" Awit 94:3. Ngunit ang kwento ni Jezebel ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay may perpektong oras para sa hustisya. Tulad ng sinabi ng Galatians 6:7-8, "Huwag mo lokohin ang iyong sarili, hindi maaring pinaglaruan ng Diyos, sapagkat ang lahat ng ibinaba ng tao, iyon din, sapagkat siya na naghahasik para sa kanyang laman, ng laman ay magiging katiwalian. Ngunit ang isa na naghahasik para sa espiritu, ng espiritu ay magiging buhay na walang hanggan." Tiniyak din sa atin ni Hesukristo na walang nakatago na hindi maipakita, ni nakatago na walang kapanganakan. Lucas 2:17. Ang pangalawang mahalagang aralin ay ang kapangyarihan na walang Diyos ay isang ilusyon lamang. Naniniwala si Jezebel na ang kanyang posisyon bilang reyna, ang kanyang impluensya sa wakas, at ang kanyang kontrol sa mga mapagkukunan ng kaharian ay nagbigay sa kanya ng tunay na kapangyarihan, ngunit sa huli ang lahat ng dapat na kapangyarihan ay nawala sa isang instant. Ang kanyang sariling mga lingkod ay nagtaksil sa kanya, itinapon siya sa bintana nang inutusan siya ni Jehu. Paano marupok ang mga katapatan batay lamang sa takot o interes? Ang totoong kapangyarihan ay hindi nagmula sa mga posisyon, pamagat o kayamanan, ngunit mula sa Diyos. Tulad ng sinabi ni Jesus kay Pilato, "Walang autoridad laban sa akin kung hindi ka ibinigay mula sa itaas." Juan 19:11. At ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo sa Roma 30:1 na walang autoridad kundi sa bahagi ng Diyos, at ang mga iyon ng Diyos na itinatag. Kapag gumagamit tayo ng anumang autoridad o impluensya na mayroon tayo para sa mga layunin na salungat sa kalooban ng Diyos, nagtatayo tayo sa arena ng moving iza. Tanging ang kapangyarihan na isinagawa sa ilalim ng gabay at ang banal na mga prinsipyo ay may matatag at pangmatagalang pundasyon. Ang pangatlong aralin, marahil ang pinakasolemne, ay ang idolatriya at katiwalian ay may walang hanggang mga kahihinatnan. Hindi lamang nawasak ni Jezebel ang kanyang sarili, ngunit kinaladkad ang marami sa kanya, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang mga opisyal na tumupad sa kanyang hindi patas na mga utos, sa mga Israelita na sumunod sa kanyang halimbawa sa pagsamba kay Baal, idolatry, pagkuha ng anuman o tao sa lugar na pag-aari lamang sa Diyos, sinisira ang lahat ng bagay na hinawakan nito. Tulad ng binabalaan sa amin ng 4 Juan 21,
Mga bata, panatilihin ang mga idolo at huwag nating lokohin ang ating sarili na iniisip na ang idolatriya ay isang bagay ng nakaraan. Ngayon mayroon tayong sariling Baales, pera, kapangyarihan, katanyagan, kasiyahan, teknolohiya. Anumang bagay na sumasakop sa ating mga puso ang lugar na pag-aari lamang sa Diyos. Malinaw na binalaan tayo ni Hesukristo, hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos at kayamanan. Mateo 6:24. Ang kwento ni Jezebel ay maliwanag na nagpapakita sa amin ng mga kahihinatnan ng pagpili ng mga idolo sa totoong Diyos. Ang ika-4 na aralin ay tungkol sa kahalagahan ng pananatiling tapat sa Diyos kahit na tila nag-iisa tayo. Alalahanin natin si Elias na sa isang sandali ng panghinaan ng loob ay naniniwala na siya lamang ang tapat sa Diyos. Ngunit inihayag ng Panginoon na mayroong 7,000 sa Israel na hindi nakatiklop ang kanilang mga tuhod bago si Baal, Peryas hari, noong 18. Isipin din natin ang tungkol kay Nabot na ginusto na mamatay bago isuko ang mana na ibinigay ng Diyos sa kanyang pamilya. At sa mga propeta na itinago ni Abdias sa kuwebas, nanganganib sa kanyang sariling buhay upang mailigtas sila mula sa galit ni Jezebel. Sa mga oras ng pangkalahatang pagtalikod, palaging pinapanatili ng Diyos ang isang tapat na nalalabi. Tulad ng tiniyak sa atin ni Jesus, huwag matakot, maliit na kawan, sapagkat ang iyong Ama ay nakalagay na nagbibigay sa iyo ng kaharian. Lucas 22:32. Bagaman kung minsan ay nakakaramdam tayo ng nag-iisa sa ating pananampalataya, hindi tayo talaga. Ang Diyos ay laging may tapat at siya mismo ay kasama natin araw-araw hanggang sa katapusan ng mundo. Mateo 28:20. Sa wakas, ang kwento ni Jezebel ay nagtuturo sa atin tungkol sa panganib na patigasin ang ating puso laban sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng mga oportunidad na kailangan niyang ikinalulungkot, kasama na ang dramatikong pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa Mount Carmelo, si Jezebel ay nanatiling matigas ang ulo sa kanyang kasamaan hanggang sa huli. Kahit na nakaharap sa kanyang kamatayan, hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng pagsisisi. Tulad ng babala sa amin ng Hebreo 3:15, kung naririnig mo ang kanyang tinig ngayon, huwag mong patigasin ang iyong mga puso. Ang Diyos ay mapagpasensya at maawain na nagbibigay sa amin ng maraming mga pagkakataon upang bumalik sa Kanya, ngunit may darating na oras kung kailan natapos ang oras at nahaharap natin ang mga kahihinatnan ng aming mga pagpapasya. Ang kwento ni Jezebel ay hinihimok sa amin na huwag ipagpaliban ang ating pagkakasundo sa Diyos, hindi upang patigasin ang ating puso kapag naririnig natin ang Kanyang tinig na tumatawag sa atin sa pagsisisi at ang buhay ng pananampalataya, sapagkat tulad ng itinuro sa atin ni Hesukristo, ano ang sasamantalahin ng tao kung ang lahat ay mananalo at mawawala ang kanyang kaluluwa? Marcos 8:36. At ang aking mga kaibigan, walang kapangyarihan, kayamanan o kasiyahan sa mundong ito na nagkakahalaga ng presyo ng ating kawalang hanggan. O mga kaibigan ko, matapos ang paglilibot na ito ng buhay at kamatayan ni Jezebel, hindi natin maiiwasan ang pagtatanong sa ating sarili. Ano ang kaugnayan ng kwentong ito para sa atin ngayon? Hindi ba ito isang kwento lamang ng mga sinaunang panahon, isang kultura at konteksto na naiiba sa atin? Gaano tayo kamalian kung naisip natin na ganyan? Sapagkat tingnan natin, ang Biblia ay lumilipas ng oras at espasyo at ang mga turo nito ay walang hanggan. Tulad ng sinabi sa atin ng 2 Timoteo 3:6-17, ang lahat ng banal na kasulatan ay inspirasyon ng Diyos at kapakipakinabang na magturo, mag-redargrow, iwasto, magturo sa hustisya, upang ang tao ng Diyos ay perpekto, ganap na handa para sa bawat mabuting gawa. Kung titingnan natin ang mga espiritual na mata, makikita natin ang mga pagmumuni, muni ng espiritu ng Jezebel sa ating kasalukuyang lipunan. Hindi ako nangangahulugang mga tiyak na tao, ngunit sa mga saloobin at mga halaga na nagpapaalala sa masamang reyna na ito. Hindi ba natin nakikita ang parehong labis na ambisyon, ang parehong paggamit ng kapangyarihan para sa personal na benepisyo, ang parehong pagmamanipula ng mga sistem at institusyon upang makamit ang makasariling mga layunin? Sa ating mundo, tulad ng sa Jezebels, ang material na tagumpay ay madalas na pinahahalagahan kaysa sa integridad ng moral. Ang mga nakamit ang nais nila ay hinahangaan anuman ang media.
Ang tuso ay nalilito sa karunungan at pinipilit ng may kabutihan. Binalaan tayo ni Hesukristo tungkol sa makamundong pag-iisip na ito nang sinabi niya, "Ano ang kukuha sa tao kung ang lahat ay mananalo at mawawala ang kanyang kaluluwa?" Marcos 8:36. Ang kwento ni Jezebel ay nagpapaalala sa amin na malinaw na ang maliwanag na tagumpay, batay sa kawalan ng katarungan at pagmamanipula, ay ephemeral at humahantong sa pagkawasak. Nakikita rin natin sa ating lipunan, tulad ng sa panahon ng Jezebel, isang pagkahilig sa idolatriya. Hindi namin sinasamba ang Baal o Asera, ngunit kung gaano karaming mga modernong Diyos ang nakikipagkumpetensya para sa ating debosyon. Pera, kapangyarihan, katanyagan, kasiyahan, teknolohiya. Anumang bagay na inilalagay natin sa Diyos ay naging ating idolo. At tulad ng mga panahon ng Jezebel, ang mga idolo na ito ay humihiling ng mga sakripisyo. Isinasakripisyo namin ang oras sa aming pamilya, ang ating integridad, ang ating kapayapaan sa kaisipan, maging ang ating pisikal at espiritual na kalusugan. Tulad ng binabalaan sa amin ng 1 Juan 5:21. Mga bata, panatilihin ang mga idolo. Ang mga modernong idolatriya ay maaaring maging mas banayad kaysa sa sinaunang, ngunit ang mga epekto nito ay pantay na mapanirang. Ito ay tumatagal sa atin mula sa Diyos. Pinalayo ang ating mga halaga at sa kalaunan, iniwan tayong walang laman at disorient. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay tumawag sa atin upang ilagay ang Diyos sa unang lugar. Na kinikilala na lamang ay masisiyahan niya ang pinakamalalim na pananabik ng ating puso. Ang isa pang mahalagang aralin para sa ating panahon ay ang hustisya ng Diyos ay hindi kailanman nabigo, kahit na kung minsan ay tila kukuha. Sa isang mundo kung saan madalas na tila ang masamang umunlad at ang matuwid ay nagdurusa, ang kwento ni Jezebel ay nagpapaalala sa atin na nakikita ng Diyos, alam ng Diyos at hahatulan ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Ecclesiastes John 12:10-14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawain sa paghatol, kasama ang lahat ng covert maging mabuti o masama. Ang katotohanan ito ay dapat na kapwa kaginhawaan para sa inaapi at isang babala para sa mga mang-aapi. Para sa mga nagdurusa ng kawalan ng katarungan, ang pangako na ang Diyos ay gagawa ng hustisya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang magtitiyaga. Tulad ng tinitiyak sa amin ng Roma 12:19, "Huwag maghiganti sa iyong sarili, aking minamahal, ngunit iwanan ang galit ng Diyos." At para sa mga tinutukso na abusuhin ang kanilang kapangyarihan o posisyon, ang kwento ng Jezebel ay isang solemne na paalala na walang nakatakas sa paghatol ng banal. Sa wakas, ang kwento ni Jezebel ay nagpapakita sa atin na ang kapangyarihan ng tao ay pasahero, ngunit ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Si Jezebel ay tila walang talo sa loob ng mga dekada. Nagkaroon siya ng kapangyarihang pampulitika sa pamamagitan ng kanyang impluensya kay Aju, kapangyarihang relihiyoso sa pamamagitan ng mga propeta ng Baal, ang hudikatura na kanyang manipulahin upang patayin si Nabot, ang kapangyarihang pang-ekonomiya ng korona, at gayunpaman ang lahat ng kapangyarihang iyon ay nawala sa isang instant. Tulad ng sinabi ng awit 134:6, Trimere Fater, "Huwag magtiwala sa mga prinsipe o sa isang anak ng tao, sapagkat walang kaligtasan sa kanya." Sa kaibahan, ang kaharian ng Diyos ay nananatiling magpakailanman, tulad ng ipinahayag ng anghel na si Maria tungkol kay Jesus. At siya ay maghari sa bahay ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Lucas 1:33. Sa isang mundo na nahuhumaling sa pansamantalang kapangyarihan, inaanyayahan tayo ng kwento ni Jezebel na ilagay ang ating tiwala at katapatan sa iisang kaharian na hindi mangyayari. Ano ang nagsasabi sa amin ng lahat ng ito para sa ating pang-araw-araw na buhay? Tumatawag ito sa amin upang suriin ang ating puso at ang ating mga prioridad. Sinusundan ba natin ang landas ng Jezebel? Naghahanap ng kapangyarihan, kayamanan, at impluensya sa anumang presyo? O ang landas ni Hesukristo na hindi dumating na pinaglingkuran, ngunit maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa pagsagip para sa marami? Marcos 10:45. Manipulahin ba natin ang iba upang makamit ang ating mga layunin o paglilingkod sa iba para sa pag-ibig? Sinasamba ba natin ang mga idolo ng ating kultura o ang buhay at totoong Diyos? Ang kwento ni Jezebel, kasama ang lahat ng kanyang drama at kilabot,
ay kinokonekta sa amin ang mga pangunahing tanong na ito at ipinapaalala nito sa amin na ang ating pang-araw-araw, tila maliit na mga pagpapasya ay bumubuo ng karakter na matukoy ang ating walang hanggang kapalaran. Tulad ng sinabi ni Jesus, siya na matapat sa napakaliit, din sa karamihan ay matapat. Well mga kaibigan, matapos malaman ang nakakagulat na kwentong ito, anong mga aralin ang maaari nating hahantong sa ating buhay? Ang kwento ni Jezebel ay hindi lamang isang sinaunang kwento, ngunit isang malakas na paalala na ang banal na hustisya ay laging nananatili. Kahit na kung minsan ay tila, nakita namin kung paano ginamit ng babaeng ito ang kanyang kapangyarihan upang manipulahin, kontrolin at sirain. Ipinakilala niya ang pagsamba ni Baal sa Israel, hinabol ang mga propeta ng Diyos, at na-orkestra ang pagpatay sa isang inosenteng tao lamang ng isang ubasan. Ang kanyang kamatayan tulad ng hinulaang ni Elias ay nagpapakita sa atin na walang sino man ang higit sa hustisya ng Diyos. Nakikita mo ba ang mga pagmumuni, muni ng espiritu ng Jezebel sa ating kasalukuyang lipunan? Ang mga taong manipulahin, kontrolin at ginagamit ang kanilang posisyon para sa kanilang sariling pakinabang, anuman ang puminsala sa proseso? Iwanan ang iyong puna sa pamamagitan ng pagsasabi sa amin kung anong aspeto ng kwentong ito ang nakakaapekto sa iyo at kung paano namin mailalapat ang mga turo na ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aming channel at buhayin ang mga abiso upang hindi mawala ang aming susunod na video tungkol sa ang 7 pinakamasasamang mga hari sa Biblia na lilitaw sa screen ngayon. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin upang magpatuloy sa pagbabahagi ng mga makapangyarihang kwentong Biblia. At tandaan, tulad ng pagsulat, huwag lokohin ang iyong sarili. Hindi maaring pinaglaruan ng Diyos. Para sa lahat ng ibinaba ng tao, mangyayari din iyon. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay tumawag sa atin upang mabuhay ng may integridad at hustisya. Alam na sa huli, ang kaharian ng Diyos ay mananaig. Hanggang sa susunod na video, ako ay isang frame at naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana.